So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita natin nasagap ngayong araw ng Martes mga kapatid, August 25, 2026. Nako mga kababayan, mga abogado po ni Leandro Libiste mga kapatid na di umano'y sangkot dito sa kanilang planong pag-frame up kay ES Recto at sa iba pang mga cabinet secretaries ni Pangulong Marcos mga kapatid, kumanta na po. Nilaglag mga kababayan si Jing Paras at si Leandro Libiste. Talagang hindi na uuwi dito mga kapatid, itong si Leandro Libiste. Dahil nga mga kababayan, pag umuwi dito yun mga kapatid, nako, swak sa banga. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, dito mismo sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, gusto ko lang pong linawin sa lahat na lahat po ng aking sasabihin dito ay pansariling opinion ko lamang at reaksyon sa balita na ating tatalakayin ngayon mga kababayan dito mismo sa bidyong ito. At hindi ko po ginawa itong bidyong ito mga kapatid para impluwensyahan kayo or paniwalaan nyo. Dahil mga kababayan, may posibilidad po na baka magkamali ako mga kapatid sa iba kong mga sasabihin dito. Kung agree kayo, feel free to like this video. Kung hindi naman, feel free to dislike this video mga kababayan. So, for context mga kapatid, panoorin muna natin itong balita galing po sa Bilyonaryo News Channel at bigyan po natin ng ating opinion at reaction. Kinumpirma ng mga abogado sa Ronda Inn and Mendiola Law Firm na nakipagkita sila sa arestadong talent manager na si Alias Ken at kay dating Congressman Jing Paras. Ito mga kapatid, kinumpirma ng mga abogado ni Leandro Libiste na nakipagkita nga sila dito sa tawag nito, dito po sa isang talent manager kasama si Jing Paras. So dito pa lang mga kababayan, kitang-kita na parang may katotohanan po talaga yung mga aligasyon laban kay Paras at kay Libiste. Dahil mismong abogado nila mga kapatid, kinumpirma po yung nasabing pagkikita gaya nung nakita doon sa CCTV. Ito. Arestadong talent manager na si Alias Ken at kay dating Congressman Jing Paras. Pero wala raw silang ginawa na labag sa batas. Diyan tayo magkakatalo. Di ba? Diyan tayo magkakatalo. Kinumpirma nyo na tapos ngayon sasabihin nyo wala kayong nilabag sa batas. Samantalang yung ka-meet up nyo na talent manager, siya mismo yung nagkwento patungkol sa nasabing plano. Diba mga kapatid? Mahihirapan kayong i-deny. Kasi nga, ayon sa salaysay ng talent manager, hinire kayo. Para kayo ang gumawa nung salaysay di umano nung mga hinire na babae. Tapos ngayon, i-deny nyo, sasabihin nyo na wala kayong ginawang illegal sa batas. Pwede ba yun? Umamin na kayo Jing Paras. Pero wala raw silang ginawa na labag sa batas. They can file whatever. We didn't do anything wrong. Ito ang giit ni founding partners ng Ronda Inn and Mendiola Law Firm sa gitna ng alegasyong sangkot sila sa umano'y honey trap plot laban kay ES Ralph Recto. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inamin ni na Attorney Rui Ronda Inn at Attorney Orly Mendiola na nakipagkita sila kay dating Congressman Jing Paras at sa arestadong talent manager na si Alias Ken. Pero ang tanong dito mga kababayan, mga sir, bakit nga ba kayo nandun? Diba? Sabi nyo, wala kayong ginawang anumang labag sa batas. But the $1 million question is, bakit nga ba kayo nandun? Diba? Kasama nyo yung mga kasama nung talent manager. Nandun din si Jing Paras.
So ang tanong, sir, kung hindi kayo kaisa dito sa mga plano ni Paras at ni Libiste, no? Bakit kasama nyo? Bakit kasama nyo sila? Ah, 'di ba? Parang may mali dito, mga kapatid. Ah, may mali talaga, mga kababayan. Congressman Jing Paras at sa arestadong talent manager na si Alias Ken. Pero ayon kay Rondain, hindi niya ito ginusto. And I said, not my thing. Hindi niya ginusto. Bakit? Yeah. And in fact, I was just telling Orly that I don't want to take on any more cases until year end. Si Jing really just didn't force me, didn't twist my arm, pero he used that classmate card. Sige na classmate, do this for me. 'Di ba? Nakiusap daw si Jing Paras, mga kababayan, na sige na classmate. Oh. For the sake na lang sa ating pagiging mag-classmate, no? Tulungan mo ako dito. Kinumpirma ng abogado, mga kapatid, na humingi nga ng tulong si Jing Paras sa kanya. At ginamit ni Jing Paras, mga kababayan, yung kanilang pagiging mag-classmate. Kinukumbinsi siya ni Jing Paras, mga kababayan, no, natulungan sila, no, doon sa kanilang planong pang-set up nga, no, kay ES Recto at sa iba pang mga cabinet secretaries ni Pangulong Marcos. Anya nga lang, sabi ng abogado, mga kapatid, na wala akong wala akong planong kumuha ng kaso nitong taon na ito eh. So dito pa lang, mga kapatid, sunog na si Paras, no, at si Leandro Libiste. Nakalusot yung mga abogado, ha. Magaling talaga, mga kababayan, gumawa ng palusot itong mga to. Pero ganun pa man, mga kapatid, syempre, mga kababayan, hindi pa naman tapos ang investigasyon, kaya hindi pa natin masasabi na nagsasabi na sila ng totoo. Malalaman yan, mga kapatid, kung ano talaga ang resulta ng investigasyon ng NBI. Pag sinabi ng NBI ngayon na kasama kayo, 'di ba? Kulong. Kasi nga, mga kababayan, ang pinakamalaking tanong dito, kung hindi naman kayo kung hindi naman kayo kaisa, no, diyan sa planong 'yan, bakit pa kayo nakipag-meet up kay Jing Paras at dito sa nasabing si Alias Ken na talent manager? Ayaw mo naman pala tumanggap ng kaso, 'di ba? Bakit pumunta ka? Ba't nag-meet up kayo? Yan lang po yung tanong dito, mga kapatid. Hindi po natin sila inaakusahan, ha. May mga katanungan lang po tayo. Umamin na kayo na nakipag-meet up kayo. Kung hindi pala kayo interesado, bakit pa kayo nakipag-meet up? Di ba? Yun lang yun, mga kababayan. He didn't twist my arm, pero he used that classmate card. Sige na classmate, do this for me. July 15 nang nangyari ang unang meeting na dinaluhan din ng 4 na babae na may testimonya raw laban sa isang senior official. Di ba? Nandyan din yung mga babae. Mga kapatid. Kasama nila lahat. So, malinaw dito, mga kababayan, no, na may plano talaga. At talagang desidido sila, no? Desidido itong si Paras at si Libiste na ituloy itong mga katarantaduhan nila. Kasi nga, mga kapatid, itong mga abogado na ito, allegedly, mga abogado di umano ito ni Leandro Libiste. Kanya nga lang, ngayon, mga kababayan, dinideny nila yung involvement nila, mga kapatid, dahil apektado kasi yung kanilang law firm. Kasi law firm to, mga kapatid, no? So ngayon nililinaw nila na wala di umano silang wala di umano silang or hindi di umano sila kasama, no, dito sa nasabing plano na ito dahil tinanggihan di umano nila. Kanya nga lang, mahirap kasi paniwala ang tinanggihan nyo tapos nakipag-meet up kayo sa mga iba pang mga kasabwat. Anyway, tuloy natin to. Sina Mendiola sana ang gagawa ng affidavit. We weren't tasked to represent them or anything. And during the initial part,
the ladies were asking if what would be their liability, possible liability on their transactions, past transactions. I was taking mental notes. I wasn't taking down anything. Ayon kay Mendiola, kapani-paniwala ang narinig nilang alegasyon. Dito na, mga kababayan. Sabi nitong abogado na ito, na itong mga aligasyon, mga kabatid, laban kay Libiste, no? Laban kay Libiste at kay tawag nito, kay Jing Paras ay kapani-paniwala daw. Kapani-paniwala, mga kabatid. Di ba? Dahil sila mismo nandun eh. Di ba? In-approach sila na makipagtulungan sa nasabing gagawin nilang pang-set up. Kanya nga lang, mga kababayan, siguro, no? Ewan ko lang kung totoo yung claim na wala silang ginawang mali dyan. Kasi sabi nitong abogado na ito, parang ni-rehearse yata nila. Tama ba yun? Kasi sabi niya, I wasn't taking down notes, pero nagno-notes na siya, mga kabatid, sa kanyang utak. Yun ang sabi niya dito The ladies were asking if what would be their liability, possible liability on their transactions, past transactions. I was taking mental notes. I wasn't taking down anything. May mental notes daw siyang ginawa, mga kabatid. Ayon kay Mendiola, kapani-paniwala ang narinig nilang alegasyon. My basis for saying that is that because I haven't heard any contrary information. But then again, there are a lot of details that I had to complete. That's the reason why we reset. Naganap ang ikalawang pagtitipon noong July 26. Pero Naulit pa. No, yung kanilang pagtitipon, mga kabatid. Naulit pa. Dahil meron pang mga detalye na gustong plansyahin di umano. hindi umano natuloy ang paggawa ng affidavit matapos tanggihan ni Narondain ang hinihinging pera ni alias Ken. Hindi natuloy, mga kababayan, yung nasabing gagawin sanang affidavit dahil tinanggihan daw nila yung demand na pera ni alias Ken. So parang dinidiin nila dito ngayon si alias Ken, mga kababayan. Kung tama yung pagkakaintindi ko. July 26. Pero hindi umano natuloy ang paggawa ng affidavit matapos tanggihan ni Narondain ang hinihinging pera ni alias Ken. So, hindi nagkasundo sa bayad. 'Di ba? Kung nagkasundo sila sa dinidemand na pera ni alias Ken, mga kababayan, ibig sabihin, no, makakagawa talaga sila ng affidavit. 'Di ba? Parang ganun 'to, mga kabatid. Kanya nga lang, siguro mataas ang demand nitong ni talent manager. At hindi nila kayang ibigay. Pero, di ba, mayaman, bilyonaryo yung producer ninyo. Bakit hindi kayang ibigay yung dinidemand ni alias Ken? Ito din yung mali ni Libiste, no? Ito din yung mali ni Libiste, mga kababayan. Kung pumayag na lang sana siya sa dinidimang pera ni alias Ken, no? Hindi sana hindi ka sumabit. Kaso, hindi kayo nagkasundo hindi nagkasundo ang abogado ni Libiste at itong si alias Ken, mga kabatid. Kaya itong si alias Ken, nilaglag niya, no, si Jing Paras at si Leandro Libiste. Kasi nga ang ginawa nitong mga kababayan, ang ginawa po nitong alias Ken, nitong tawag nito, talent manager, kinontak po niya, mga kabatid. No, yung personal assistant ni ES Recto. Kinontak niya, mga kababayan. Dahil ayon sa kanya, mga kabatid, parang nakukonsensya daw yata siya. Pero dito sa salaysay ng abogado,
Parang lumalabas dito mga kapatid, kaya bumaliktad itong si alias Ken. No, dahil parang in my personal interpretation mga kapatid, no, nagbabakasakali siya, no, na baka mas malaki yung makuha niyang pera kay ES Recto. Kasi yung demand niya dito sa mga abogadong ito, itinanggihan, tinabla. Kaya walang nangyari, walang nagawang kuan na tawag nito, sinumpaang salaysay. Mga kababayan, kitang-kita na dito mga kapatid. Pera-pera lang talaga. Buti na lang, hindi sila nagkasundo. At eto yung pinakamalaking mali na ginawa ni Libiste at ni Jing Paras. Kasi nga mga kababayan, kung pinagbigyan lang nila itong si alias Ken doon sa kanyang hinihinging pera, no, di sana planchado lahat. Kumbaga blessings in disguise nito mga kapatid na hindi sila nagkasundo. Kasi kung nagkasundo sila, wala na. Sirang-sira lahat mga kababayan, no, yung mga cabinet secretaries ni Pangulong Marcos. Lalo na itong CES Recto. Na kung saan mga kapatid, siya po yung tumatayo ngayon na little president, ano? Mali si Libiste mga kapatid. Sa sobrang sugapa sa pera, tinipid niya ang budget mga kababayan. Kaya tuloy, nagkandaleche-leche siya. Noong July 26. Pero hindi umano natuloy ang paggawa ng affidavit matapos tanggihan ni Rondain ang hinihinging pera ni alias Ken. Ang tanong, magkano kaya ang dinidemand ni alias Ken? Kasi kung tagsa 10 milyon lang mga kapatid, siguro kaya naman ni Libiste. Kanya nga lang mga kababayan, no? Ewan ko ba? Baka itong si Kwan kasi, itong si alias Ken mga kapatid, no? Baka 50 million din ang hinihingi. Kaya siguro pumalag siguro sila itong mga abogado. Masyado yata mataas yung hinihingi mong amount. Parang imbis na kumita kami dito, baka mawala pa yung kuha namin. Kasi yung mga 10 million lang mga kapatid siguro, ano, ang hingiin itong ni alias Ken. Kayang-kaya ibigay ni Libiste ito eh. Kayang-kaya niya ibigay yan mga kababayan, no? Sa ilang billion ba namang nakurakot niya doon sa kanyang solar company. 'Di ba? Kanya nga lang mga kapatid, siguro talagang sobrang laki ng demand. Kaya itong mga abogado siguro sabi ni Libiste, attorney, no? Hanggang dito lang yung limit ni banker, ha. Pag lumagpas diyan, attorney, wag na natin ituloy. Wag na kayong pumayag pagka tinaasan pa. Ang hindi alam ni Leandro Libiste mga kapatid, no, dahil doon sa kanilang pagtanggi na ginawa. Kasi imposible no, ito imposible mga kababayan na hindi po nire-relay nitong mga abogadong ito kay Leandro Libiste yung dinidemand na pera ni alias Ken. Kasi nga mga kapatid, itong mga abogado na ito, representante ito ni Leandro Libiste. Nandyan sila dahil kay Leandro Libiste. So, napaka-imposible na hindi po alam ni Leandro Libiste kung magkano yung dinidemand ni alias Ken. And I'm sure mga kapatid, si Leandro Libiste din, no, ang nagpapasya kung ibibigay yung hinihinging pera nitong talent manager o hindi. Hindi pwedeng yung abogado diyan eh. Hindi sila pwedeng magdesisyon diyan dahil ang trabaho lang naman nila diyan mga kababayan is i-assist, no? Itong mga sasabihin ni alias Ken at ng iba pang mga babae. Mga kapatid. 'Di ba? 'Yun ang purpose kung bakit sila pinapunta diyan, no? Para mag-produce ng sinumpaang salaysay. Kanya nga lang mga kapatid, hindi talaga nagkasundo sa presyo. Siguro si Libiste mismo nagsabi na masyadong mataas. Ito si alias Ken.
marunong. Mataas pala ha. Ngayon, 'di ba? Lalapit ako ngayon kay ES Recto. Lumapit siya doon mga kapatid. 'Di ba? And eto mga kababayan may posibilidad mga kapatid na makakalusot dito itong si talent manager. Dahil mga kababayan, wala naman talaga siyang personal na alitan dito mga kapatid, no? Kaya ES Recto. Kumbaga mga kapatid, kinasangkapan lang sila sa plano ni Leandro Libiste. Yun yung malinaw doon. In fact, the video on the July 26 would even show that I was handing out some money. Negative. For gasoline money. For gasoline money. Anyway, kwento mo yan, attorney. Di ba? Kwento niya yan eh. But hindi niyo pwede sabihin na hindi niyo kami pwedeng pilitin na paniwalaan yung sinasabi mong yan. Kitang-kita na nga po kayo sa video eh. The intention is very, diba? Klarong-klaro yung yung intention nyo eh. Tapos ngayon, diba? Well, itong mga kapatid, kung titignan din natin mga kababayan, itong mga to, kasangkapan lang din ito ni Leandro Libiste. If ever man, mga kapatid, na may kailangang managot dito, si Leandro Libiste talaga at si Jing Paras. Yun talaga ang dapat managot mga kababayan. Itong mga to, no, part lang to mga kapatid sa script na ginagawa ni Leandro Libiste at ni Jing Paras para pabagsakin mga kababayan si ES Recto at ibang mga cabinet members ni Pangulong Marcos. Naging material lang sila doon sa plano ni Libiste na pang frame up mga kapatid. Kaya nga lang itong mga abogadong ito, hindi pa talaga nila tuluyang pwedeng ilaglag itong si Leandro Libiste. So, kumbaga mga kapatid, dinadaan lang nila ngayon sa diplomasya yung kanilang mga palusot. Hindi nila pwedeng yung parang 360 degrees talaga na pagbaliktad. Hindi na pwedeng gawin 'yon. Kasi nga mga kababayan 'di ba? Mawawalan sila ng negosyo. Mawawalan sila ng trabaho mga kapatid. And alam naman natin itong mga abogado natin dito sa Pilipinas mga kababayan, no. Every time na nag-a-appear sila diyan, pumapatak yung mga metro nila. Siguro sabi ni Leandro Libiste na, attorney, sa part ninyo, sa involvement ninyo dahil nakita kayo sa gawin nyo na lang yung what is best para sa inyo. But wag nyo akong tuluyang ilaglag. Pwede yun, mga kababayan. Diba? Dahil itong mga abogadong ito, mga magagaling talaga to mga kababayan. No? Hindi naman kukunin ito ng mga politiko kung hindi talaga magaling. Si Topacio lang yatang kilala kong abogado, Si Topacio at si attorney baliktad. Ang wala talagang mga kwentang abogadong nakilala ko dito sa mundo ng politika natin, mga kapatid. Pero itong mga abogadong ito, mga batikan na to. No? And ginagawa lang nila kung ano yung trabaho nila, mga kababayan. Kasi kung wala din naman perang involved dito mga kapatid, hindi naman gagalaw itong mga to. Dahil yun na nga mga kababayan, pera po ang nagpapagalaw mga kapatid, sa kanilang sa kanilang mga ino-offer na serbisyo. Yan naman talaga realidad ng mga abogado mga kababayan. Money. For gasoline money. Because they were asking, you made us come here. Attorney, you can say what you want to say. You can tell what you want to tell. Pero hindi mo kami pwedeng kumbinsihin dyan. Diba? Dahil yung plano ni Libiste ay klarong-klaro to destabilize the government. And yung
kuan talaga, no, yung tawag nito. May eager kasi si Libiste talaga, mga kapatid. Eh. Napakabata pa pero demonyo talaga eh, no. Galawang demonyo talaga. Pero inyo mga kababayan, ano, sa murang edad ni Libiste, ganito na kalala mag-isip. Oh. 'Di ba? Kaya ako naniniwala ako mga kapatid. Hindi na uuwi ang mga 'yan. Oh. Dahil pag umuwi dito yung sila Libiste, mga kababayan. Nako, pasok sa banga. Kulong talaga 'yan, mga kapatid. Tsaka na lang siguro uuwi yan, ano, sa tingin ko tsaka na lang magsisi-uwian yung mga yan kapag malapit na ang halalan. Para just in case na ikulong sila, no, ilang buwan lang ang aantayin nila kung sakaling manalo si Sara. Kung manalo, mga kababayan. Anyway guys, maraming salamat sa iyong pag-antabay, mga kapatid. Uulitin ko, lahat ng sinasabi ko dito ay personal ko lamang na opinion at reaction, mga kapatid, sa balita po nating tinalakay. At hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Hindi ko rin kayo hinihikayat, mga kapatid, na paniwalaan yung aking mga sinasabi dito dahil may posibilidad, mga kababayan, na magkamali ako sa iba kong mga sinabi dito, mga kapatid. No, and kung agree kayo, good, no? Feel free to like this video, mga kapatid, para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And feel free to dislike this video, mga kababayan, kung hindi po kayo agree sa ating sinasabi dito. Lahat naman tayo, mga kapatid, ay may kanya-kanyang opinion, no? Base sa mga balita nating napapanood at nababasa sa mga pahayagan, mga kababayan. No, and according nga kay sa ating pambansang walang kwentang senador na si Senador Robin Padilla, may demokrasya tayo eh. Hanggang dito na lang, mga kababayan. Adios.